mga bakla, yung 2% na yun, yun yung mga addict yun. Sila yung mga gumagamit ng pinagbabawal na na bato. Bato. Diyos ko. Kadami pa rin hong gustong maibalik yung war on drugs. Siguro isa na rin ho kayo sa kailangan ibalik na. Oo. Kaya ako sinasabi ko diyan, yung mga na yan, yung sister, yung mga kabatuhanan nila na yan. Dapat itigil nila yan kasi hindi magandang impluwensya yan. Imbis na bibili natin ng food trip o ng ating pagkain ng ating mga mahal sa buhay, iyon, binibisyo pa natin. Kaya pagdating ng mga sakuna, wala silang mga maiambag sa kanilang sarili dahil ayan, pinambisyo. Ang gagawin nila, magnanakaw. Naku, Diyos ko, kawawa. Marami na naman yung magnanakaw. Ay, meron tayong nakausap kanina, kaibigan natin na CIDG dyan sa Mindanao. So mga kababayan, ito ang magandang, hindi pala magandang balita, no? Meron po silang random test dyan sa Mindanao, pinagtetest drugs po ang mga kabataan, mga school, mga ganyan. Nako po mga kababayan, marami na hong pumasa, no? Pumasa sa drug test. Ano masasabi mo dyan? Ano magasabi mo dyan, Mare? Ayan, sasabi ko sa inyo, kayo mga magulang, ha? Huwag niyo hong papayagan na maging mapunta yung mga anak nyo sa masamang gawain, gaya ng mga masasamang bisyo, no? Dahil pagdating hunang panahon, kayo rin mga problema. Diba? Isa pa dyan, hindi nyo na maaawat yan kapag nalulung na yan. Baka pati kayo patay na yan. Totoo lang yun. Pag hindi mo nabigyan, no? Oo. Kung hindi man mangyari yun, makapag nakaw sila, mamasok ng isang bahay, mang-hold up. Magnakaw, mamayang ma-hold up police pa. Patay ang anak nyo. Patay yung anak nyo. Sisisihin na naman si Duterte. Sisisihin nyo kami. Binabalaan na nga ho namin kayo. No, ibalik natin ang war on drugs. At talagang hindi po ito fake news, ha. Hindi katulad ng mga tanso ng mga vlogger na mga punyetang mga fake newses at bayad na bayad sila. Buti kami dito, wala kaming bayad. Wala kaming bayad dito, make-up lang. Make-up lang. Diba? Nagme-make-up. Basta may pang make-up kami, ayos na yun, sister. Pwede kayo mag-donation ng make-up sa amin. Kasi yung mga ganyan, hindi kami nagpapabayad kung maninira lang kami. Yung kakampi lang kami sa mga fake news. Ito, fake news ba yan? Sabi ni Jose. Thumbs up, Idol Boy, sir. Kamusta na? Ay, okay lang po. Ito, maganda pa rin, no? Kasi tirakas dyan, ha? Kasi merong Boknoy Official 2.0, di ba may Banateros Brothers, diyan nagsimula tayo, tropa natin si Tol J. Guevara. Para maiba naman, kami naman ang Banateras Sisters. Pero ang ganda namin, no? Kitang-kita nyo naman yung may mga bakla diyan sa sa may mga tanso vlogger, no? Ang papangit, ang iitim na mga kilikili, grabe. Tapos muro mga fake news pa ang mga pinagsasabi. Oy, mga tanso, ano ba tong ginasabi ng ni BBM? Para sumusuko na. Umpisa pa lang. Jose Recto, shout out. Yan si Jose, si Buknoy. Sus, ginong, gwapo ba yung mga yan? Si Jose, ito sabi pa ni Melchor Tayag. Nagladlad na talaga kayo, ano ba yan? Ang pupula ng pisngi nyo. Siyempre meron Banateros Brothers, kami naman Banateras. Diba? Kaya yung sinasabi na Banateros Sisterakas. Jose Recto Mirasol. Ay. Ano ba to? Sabi niya fake news. Ay, hindi kami nagpe-fake news dito. Walang fake news dito. Fake love meron. At sa mga kabaklaan natin, mga sisters dyan, no? Kamusta kayo, no? Pa-support ng ating... ito na, si Jose nag-comment, bakla ba si Banat Bay? Nako, sasabihin namin yung susunod na episode. Hindi, magmuna. Next year, sasabihin namin may bakla ho talaga dyan sa may Banateros Brothers. Alamin na, sa kanyo na, subaybayin nyo itong ating mga vlog at sasabihin namin kung sino ba sa kanilang 5 ang bakla. Ay, naku. Talagang mga kababayan at meron ho, nag-iisa lang. Gusto niyo bang malaman? Saka na muna. Relax lang kayo dyan. Walang signal dito. Nawala na yata yung signal. Meron ba? Yung internet mo, bakla. Ang Gina ng Okay, naglalag na. Ayan, ha? Simulan na natin to bago malobat tong aming
Ha? Century tuna. Ang ganda mo pala, Mamboy. Sabi ko sa inyo, maganda kami. Hindi katulad ng mga tanso, mga vloggers na mga bakla talaga. Ang papangit ng mga kilikili, ang iitim. Oh. Ito sisimulan natin mga babayan, mga banateras, no? Itong ating re-reactionan. Papakita po namin sa inyo, itong si BBM ay mukhang sumasablay na ho talaga. Oh, Kailangan shoutout siguro pala kay Tol palitan. J. Hi, Tol J. Guevara, shout out, ha? Yan. So, simulan na natin to mga kababayan, ha? Ayan, oh. Eto, ha? Panoorin natin to. Let's go. Sa sunod-sunod na fact-checker na bagyo Right. na dumadaan sa Pilipinas ngayon na kinakaharap ni BBM ay tila gusto na itong sumuko at tila gusto nang sumuko sa pagiging pangulo ng bansa. Sa kanya kasing naging briefing patungkol sa bagyong ito na nakatelevise pa naman at napapanood ng publiko na tila ang ating Pangulo ay nagkukwento na at tila nagpapakita ng kawalan ng pag-asa. Kaya nga napakomento at napareact agad itong si Mr. Real Talker. Hindi ba't ang isang leader ay hindi ba dapat sa kanya manggagaling ang kalakasan ng loob? Problemado na nga daw ang taong bayan, lalong-lalo na ang mga nasalanta ng kalamidad. Pagkatapos, makikita pa ng taong bayan na problemado din ang Pangulo. Hindi naman maiiwasan ang mga pagbaha. Iba't ibang requests. Glorietta May ads. with Chowking Delivery. Dito tayo kay This Robin. is the Honor X7C. 5-star drop. Pero kung sana naging maayos ang mga infrastructures, ang mga flood control, hindi naman ganoon magiging grabe ang baha. Abangan ang buong detalye sa buong video. Samantala'y nasilip din ng mga netizens ang tila maagang pag-anunsyo ng gobyerno na kanselado ang pasok ng eskwelahan sa lahat ng antas. Paano ba naman kasi nag-aanunsyo ng walang pasok sa gabi? Ang daming oras pa para lumihis ang bagyo. Kaya't O yan. Ayan. Isa pa yan. Ano masasabi dyan, Mare? Isa pa yan. Yung pag-decision agad sa buhay. Ano? Yung mga pala decision na hindi tama. Parating yung bagyo. Maagang masyadong mag-announce, no? Oo. Tapos ang init-init. Kinabukasan, mainit. Wala na yung bagyo. Ano yata hindi nag-upgrade ng Ibig sabihin yung pag-asa, inawalan ng pag-asa. Oo. Yung pag-asa na wala na pag-asa. Parang si Avantin umatras. Ayun. Kaya yan sinasabi namin sa inyo mga kababayan, ha? Bago tayo mag-desisyon sa buhay, kailangan sigurado. O, kagaya nito ni Black N. Sinong may sabi na suko si PBBM? Baka ikaw gusto pumalit. Gusto mo maging presidente, punta mo si PBBM, palitan mo, bilisan mo. Bagal mo, ugok. Wala nga kaming pamasahe, bruhan Hindi ng nga kami mapunta sa SM na. Yan, wala kaming ticket ngayon. Pinapatawag nga kami sa SM na hindi nga kami ang makapunta. Hindi makalanding aeroplano dito sa bundok. Tapos ngayon, papuntahin mo Baka kami doon. sumabit So, pupuntahin mo kami. Ngayon, abangan mo pag nagkaroon kami ng budget. Papalitan talaga namin Ay, yan. shoutout kay Mami Ami. Ami Cabrera from Saudi. Yeah. Mami Lolita Ganda Cortez. Shoutout. Shoutout sa'yo, Mami Lolita, ha. Pakishare po ng ating live itong ating video. Para mapanood ng mga kumaran yung bakla. Ayan na, nakikita nyo na yung ating pinag-uusapan ngayon. Grabe na talaga. Kaya parang ayaw na talaga to si Bongbong Kuting. Sabi ni Mami Corazon Edek, ha, grabe na korupsyon, kaliwat kanan, pag nanakaw ng pondo ng bayan. Ay, sinabi mo pa, Mami. Grabe, hindi natin alam kung saan nila dinadala yan. Siyempre sa bulsa nila, tanga. Bulsa, hindi naman kasya yung milyon-milyon sa bulsa mo, bakla. Ayaw nga pala, Iba sa bangko. Ako ang tanga. Sige na. Ay. Sige, tignan mo kung nag-charge na ba yan. Na-charge mo ba yan? Hindi yata na-charge. Hindi na-charge. Sige, charge mo na. Nakalimutan ko. Nakalimutan bakla ha kasi may mga pinag-uusapan kami. Meron kaming kasamang battle to bakla din. Nakikicharge. Ay, ang problema na discharge. Hindi nagtanong na bakla. Kanina pang umaga yan.
Lumipas na ang panahon. Uwian ang mga bata hanggang ngayon hindi pa nag-charge. Oh. 'Di ba? Panoorin mo. Oh, ito panoorin niyo 'to. Bukasan, tirik ang araw. Ito ba ang sabi ng professor ng UP? Ang aga-aga kasing mag-anunsyo ng kanselasyon ng klase. Kaya awa ng Diyos, tirik na tirik ang haring araw ngayon. Kasi naman, bakit naman kasi hindi, si BBM po yata, nagkaroon ng, ano ba yung pagka na-aksidente, nagkaroon ng di ba, pag na-aksidente ka, magkakaroon trauma! Sugat. Sugat, trauma. Nagkatrauma siya sa baha, kaya ngayon. Ba't ganun? Ano yung trauma? Oh? Pag disgrasya ka, Ah. trauma agad, di ba pwedeng sugat muna? Bakla? Trauma sa kasugat, pares na yun kasi magkakatrauma ka kasi nagkasugat ka. Oo nga pala. Ang tanga mo naman, Mare. Si BBM hindi pa nagkasugat, nagka-trauma. Kasi mababas na naman siya ng mga kababayan natin eh. Siyempre nga naman, ay sige na nga. Pero alam mo, sister, ngayon ako nakakita ng gano'n, na-disgrasya, pero trauma agad yung napuntahan niya. Hindi siya nagkasugat. Nabagok. Hindi, pwede ka naman mabagok na walang sugat eh. Ay, ang galing nun Bago yung bakla. Siyempre, matalinong Mare mo eh. Diba? Saan ka pa? Tuloy. Sabi nga ni Rizal, ang taong bayan ay nagiging refleksyon ng gobyernong namumuno dito. Kapag tamad ang gobyerno, nagiging tamad din ang taong bayan. At dahil tamad ang presidente, naging kalakaran na sa bansa natin ang magkansila ng paso. Mabuhay ang katamaran. Hindi. Tama naman din, no? Kasi bakit na yung kinakancel mga pagpasok na yan? Diyos ko po. Mabuhay ang mga tamad. Ay, oo nga, tama yan. Sinabi ko sa'yo, di ba, kanina. Kaya nung nawala sino to? Si FPRRD, di ba, maraming naging tamad. Oo. Hanggang sa, galing kay FPRRD, naging tamad sila. Tapos pumunta na kay PBBM. Ayun na, yun yung nangyari. Nagkatamad-tamad na. Ultimo yung pasok na dapat meron kinabukasan dahil yung bagyo pa parating. Nagugulat ka, nag-a-announce sila ng this oras na, di ba, pwede naman siguro mga 7 a.m., mga ganyan, di ba? Hapon pa umuulan eh. Kinancel nyo yung pasok ay. Hindi ang kinabukasan, ako po, nagliliyab ang init. Ang araw nakasilip. Sabi ba number 2? Pagka nagsabi kayo ng walang bagyo, sa malakas ang ulan, ano yun ba yung pag-asa na yan? Di ba totally, wala namang kasalanan ng pag-asa dyan. Kasi na-announce na ni pag-asa yan doon sa kanila. O ganito mangyayari. So nakasa kanila ang desisyon kung paano nila pang ikutin yung mundo. Yung pag-ulan na yan at kung paano pagkakansila ng mga booking ng mga super typhoon na yan. Diba? Kasi pag nag-announce sila, ngayon, so may bagyo, booking nyo, walang mga pasok. Ito ang mga booking ng estudyante. Okay, di kasi nakakalis. Ang problema, nagkukulang ang pag-aaralan. Kumbaga, imbis natapos na tayo dun sa isang panata na yon. Panata ba tawag doon? Hindi, ng kabanata. Ng pinag-aaralan, di ba? Babalik na naman tayo doon, di ba? Na yung bata na sila. Nalilate, no? Nalilate sila ng pag-aaral. So, kasi nga, anong nangyari? Magdedesisyon ngayon, kansilado ang pasok, kinabukasan may init. Sa isang araw, may pasok pero may ulan. Hindi na problema. Sabi mo naman, signal number 2, wala pang parang wala nang hangin eh. Di ba mali-mali na yung inyong pag-asa? Yung pag-asa nyo na wala na pag-asa. Hindi, yung pag-asa walang kasalanan. Oo nga. Nasa yan? Nasa nag-ooperate? Nagdedesisyon. Nagdedesisyon ng tanga. Pag medyo nagkamali, alam mo na, pupuntahan mo. Oo, grabe. Kaya yung mga bata, ayan, late na sa mga pinag-aaralan, grabe. Late na. Tuloy. Yung iba na. Ito kasalanan ng pag-asa. Paano kasi? Nag-aanunsyo ng walang pasok sa gabi. Ang daming oras pa para lumihis ang bagyo. Hinihinga ng mga tamad sa gobyerno ng forecast ang pag-asa sa gabi. So magbibigay ang pag-asa batay sa datos noong oras na iyon na ganito ang lakas ng hangin papunta sa ganitong direksyon. Posibleng may dalang ulan, etc. Siyensya yan.
walang problema dyan. Kaya lang, siyensya din na nagbabago ng direksyon ang bagyo. Kaya nga walang silbi ang maagang forecast kasi malaki ang posibilidad na magbago ng direksyon ng bagyo. Bakit pa kasi ayaw gumising ng maaga ang mga tamad na gobyernong ito para yung Ba't ba ayaw yung gumising? Ba't ba ayaw gumising itong mga to? Ibig sabihin niya, Palagay mo, Mare, ba't ayaw gumising? ayaw gumising si sister kasi nag-uulan nga naman. Diba? Wala ngang ulan eh. Hindi nga, yun yung problema eh. Tinuloy-tuloy yung tulog kasi kala nila may ulan. Wala. Ang init-init. Pero mainit pala, 'di ba? Yan yung mga maling decision minsan sa buhay, Gar. Hello po. Yan, sabi. Grabe na, no? Grabe na ho talaga yung mga pangyayari sa bawat eksena na yan. Kaya kailangan masolusyonan agad kasi ng maaga yung mga ganyang ano, ha? Kaya wag niyo kalimutan Yung mga katangahan, no? Mm. Mami Ami Cabrera, OFW Saudi, maraming salamat po. Maraming salamat po ha sa inyo. Mag-share po kayo ng mga videos natin, ha? Paka-subscribe po ang ating mga YouTube channel. Boy Sardinas, ha? Huwag kalimutan. At Kung gusto niyo makita ng aming mga magagandang face, ay lagi kayong mag-anood ng ating mga pagbanat, no? At pagtatanggol kay Tatang Digong. Tatay Diggs. Ay merong upload si Kalso TV, ha? Paki-support ko. At ako meron akong upload mamaya o ano. Panoorin nyo mga guys. Kasi nako, grabe na. Grabe yung mga banatan dyan, ha? Panoorin mo nga yan. Panoorin? Okay, game. Forecast ay hindi sobrang panis na. Kailangan sa forecast ay mainit-init pa para reliable. Kaso nga, tamad ang gobyernong ito. At ang tamad na gobyerno ay maglalalang ng tamad na mamamayan. Mabuhay ang katamaran. Narito ang full video na kung saan makikita sa pagmumukha ni BBM ang kawalan ng pag-asa at tila gustong-gusto ng sumuko sa pagiging Pangulo. Na siya pwede naman BBM eh. Pwede naman. Pwede naman sumuko na, ipalit na natin si Vice President, no? Nahandang-handa naman na gampanan ang pagiging presidente. Kaso malabo yung sinasabi mo. Bakit? Maraming hadlang yan, si Tamba, Diyos ko po. Ay, oo nga pala. So siya ang pumalit, mo? Ano siya papalit? Oo nga. Papalit siya, doon siya. Pag ako presidente, lagay ko siya sa tanod. Kasi pwedeng MMDA, no? Hindi, kahit MMDA, wag na. Diyos ko po, baka mabaril sa EDSA yan. Ay, oo nga. Mabaril ng mga ano yan. Pag tanod, pupuktukin na ng batuta, no? Pwede. Hoy, Ninoy. Ito si Ninoy, isa ka rin eh. Hindi mo ba alam, marami ka rin kasalanan sa Pilipinas. Hoy, andito si Ninoy. Di ba patay na yan? Ano sabi niya? Guni-guni nyo lang yan. Kahit anong gawin nyo, hindi mangyayari yung sinasabi nyo. Magsalamin kaya muna kayo para makita nyo yung sarili nyo na kayo ang tunay na mukhang bangag. Hoy, Ninoy, nakasalamin na nga kami. Hindi mo pa kami nakikita. Nakasalamin na nga kami. Hindi mo pa nakita. Ikaw, Ninoy, isa ka rin ha? Isa ka rin tanga eh, no? Nakita mo, nakasalamin kami. Sabi mo, magsalamin pa? Sasabunutan ka namin eh. Ikaw, Ninoy, kung just gusto mo sa bangabangag, diyan ka lang ha. Kung alis dyan, siguro nagda-drugs ka rin ha. Baka meron ka dyan, padalan mo kami, makatikim. Makatikim, baka maganda timpla mo. Kita mo nga eh, kita mo lang sumusuko na nga ito si BBM eh, no? Ay, maghintay kayo sa pagtatapos ng termino ni PBBM. Huwag kayong mainip. O hindi na inaabot ng 2028, may impeach yan, o kaya may stroke. Kasi nga ngayon ilang taon pa lang eh, nakakalbo na eh, at ay sumusuko na nga eh. Wala na, yung itong taon natin, Diyos ko po, bakit ikaw, Ninoy, Ninoy Apin, may binigay ba sa'yo si BBM? Ha? Nagrereklamo ko nga rin, nang bumili ka ng bigas, 60 pesos na. Yan ang nagawa ni BBM. Pataas siya ng presyo ng bigas. Di ba? Saka pa. Idol na Ninoy yun. Ikaw, Ninoy, isa ka din. Yung pangalan mo na yan, makasalanan din sa Pilipinas yan eh. Ito si Mami Corazon, kung si BBM presidente 3 taon na, wala talagang nangyayari sa bansa natin. At totoo naman yan. Walang nangyayari. Yung pinipilit ni PBBM nga, yung flood control na yan, pagkalunod-lunod na. Asan yung flood control?
Wala na, control na. Na-control na ang budget. Ilo ka na. Mm. Shout out sa'yo, Ilo ka na. Ay, kumari ko yan. Ganito mga Ay, beshi Marge. mo ha. Kamusta, Marge? Josing Astillero. Hoy, mga abnoy. BBM yan. Maraming salamat sa pagpunta mo rito, ha? Reynaldo Guevara. Ay, tropa ko yan. Shout out sa'yo, bossing. At ito si Josing. Hoy. Mga Mm. abnoy daw tayo. O, hindi kami balot, no? Kitang-kita mo pa. Mabuti host. Oh, hindi kami host ngayon, hostess. Hostess na kami. Katulad ngayon, ang pula-pula ng lips namin. Kami ang mga banateras sisters. Kung merong banatero sa SMNI, kami naman ang mga banateras sa mga Ito si bakla. Ninoy, ang lakas magreklamo. Samantalang Mm. bumiling bigas nagrereklamo sa tindahan. Ang mahal naman. Mamahalan ko pa yung presyo ng bigas dyan sa lugar nyo, eh. Sige, gusto mo? Tataasan ko pa yung kilo ng bigas dyan sa inyo. Kala ko ba 20? Ah, Oh, 20, 1/4. 21 pala, eh, no? Hindi pa kasi tapos si BBM kasi nun, bakla. Oo nga. Sabi niya, 20 ang 1/4, hindi 20 isang kilo. Yung pala yun, di ba? Paano Ninoy? yung NFA nga ngayon? Magkano na? Diyos ko po, NFA pa yon. NFA, maraming anay. Oh. Tatahipin mo pa. Diba? Maraming insekto. Di ba? Ilocana, where are you from, ha? Solid Duterte ka ba? Baka mamaya i-bash mo rin kami Ilocana, ha? Sige, kukulamin ka namin. Ito pa. Tuloy mo natin to. At Sige. baka Banatan mo. Ang binigyan ng comment at reaksyon ni Mr. Will Talker. Panoorin natin ng Yan. buong video. pakinggan niyo si BBM, ha? And then there's also the damage already that has been done to our flood control, our flood control in infrastructure. Damage na daw. So we have to really have to do a little extra here because we are we are already in bad shape because of the saturation, because of the the damages that has been done not only to our infrastructure but to private homes, to other Ay, structures. naku, Mr. President, problemado na nga yung mga kababayan natin. Makikita pa namin sa mukha mo na mas problemado ka pa. Naku naman. Grabe. Parating pa lang ang bagyo, mga lods. Grabe, problemado na si Mr. President. BDO is my ID partner. I transact with my account online easily, and when I'm at the branch, Okay. Tagalog na Tagalog. President, parating pa lang. Diyos ko. Bakit kaya siya nagkikwento ng ganyan? Ano ba, para makakuha ng simpatya sa mga Pilipino? Para kunwari, concern siya? Kasi sa totoo lang, mga lods, no need. Yung kanyang mga sinasabi, no need. Kasi hindi nakaka-lift up. Actually, nakakapanlumo. Yun ba? Nakakapanlumo yung aura niya, the way siya magsalita. Presidente natin siya, di ba? He is the president ng Pilipinas. And yet, parang nagsasabi siya at yung mga, di ba, yung mga dinideliver niya ng mga words is more on, parang wala ng pag-asa. Sinabi pa niya, di ba, we are now in bad shape. Parang, oh my God. Instead na palakasin mo ang loob ng mga kababayan natin, Mr. President, tinatakot mo na di ba? Tinatakot mo lang ang mga kababayan natin sa mga posibleng mangyari. Instead, siguro, ang mas pag-usapan, di ba, yung rescue team, paano tulungan yung mga masasalanta ng bagyo, ano yung mga quick response na gagawin ng gobyerno. Yun, maganda yun. Solusyon, no? Yan. Maraming salamat sa iyo, Marge. Ayan. Ganun dapat ang Kasi alam nyo, mga kamarites, no? Pag ang presidente ay mahina ang loob, pati ang mga kababayan natin, tayo lahat ay hihina rin loob. Ikaw ba nasasabihan mo ba naman? Diba ganyan sinasabi niya, Oh? Medyo pautal-utal pa. Mukhang maganda bigayan sa Malacanang. Diba? Hindi ganyan ang presidente. Dapat buo The way loob. na nagsasalita ka, may kita ka kasi. Oo,
pukpukan talagang laban. Birahan talaga. Pero alam mo si PRRD, bilib ako sa kanya, no? Kasi Mm. matapang siya, pero may utak siya. Yan. Di ba? Like, hindi like others na kagani ito ni Kuting. Pag nagsalita, parang sobrang kawawa ba? Kasi PRRD, pag siya nagsasalita, no? Nakikita nyo naman yun noon, pag siya nagsasalita, dire-diretso. Yeah. At saka matalino siya. Alam niyo yung ginagawa ng isang presidente. Ay, ganoon ang tamang presidente, yung may kakayanan, 'di ba? Hindi yung Hindi mo pag magsasalita ka na pati mga kababayan no, kapwa Pilipino ay maghihina ang loob dahil ba't ka ganyang magsalita, di ba? Dapat hindi ganoon kasi alam mo yung mga tao, diyan din sa atin kumukuha. Para saan pa at naging ano tayo diyan ng bansa natin, naging pinakamataas o namumuno. Yeah. Kung ganyan tayo bumaba ka na lang po Mr. President at ipapalit na natin si Vice. Oo, ayun talaga. Pag sinabi niyan, gera-gera niyan, no? Talagang may ano yan, may tapang. Hindi yung ganyan na salita niyo na matamlay. So parang ano niyo na po, gusto niyo talaga magretiro. Magretiro na kayo, baba na lang kayo at ipalit natin si si Ate Sara, di ba? Kaso mukhang malabo yan dahil may mga kaganapan. Huwag mo nang intindihin yung ano yan kasi hindi mo naman pwedeng paupuin yung mga kabataan mo eh. Hindi pa nga tumatakbo ng eleksyon, bagsak na sa ratings eh. May napanood ako, wala. Si Vice President Sara Duterte pa rin po ang nagna-number 1 sa election 2028. Grabe, ang tagal-tagal pa bakla. Siya pa rin ang number 1. Nagpapangalawa yata si Tulfo. Ayun kasi ang daming kasi mga alam mo naman sila tamba, may mga bayarang maninira. Nakakala nila mapapabagsak nila tong mga Duterte, no? Pero hindi nila alam habang tumitira silang lalong lalong nanggigigil. Lalong lumalakas yung kanilang powers dito sa Pilipinas. Yeah, tama. Diba? Kasi napag-uusapan at napagkakwentuhan, kaso ang problema, yung mga paninirang pasabit nila, itong mga baklang to, nahuhuli at napapatunayan na nagbabayad lang sila sa mga mga bayaran na sources nila, 'di ba? Para manira. May bayad doon, 20,000. Sana doon na lang kayo tayo sumali bakla. BBM. May bayad yun eh. O, sige ikaw. Malipat na lang kami sa BBM. Kasi wala na kaming pang lalaki. Ubos na eh. Kuripo si Tatang Digong. Hindi, pero hindi sa hindi. Pero sa hindi po atin po ang pinaglalaban natin dito yung prinsipyo ng mga kabaklaan. Oo. Saka paramihin po natin ang mga bakla sa Pilipinas. Mas maraming bakla, mas maganda. Kasi ang mga bakla masisipag. Oo, pag maraming bakla, mare, halos yung gupit mas mumura. Totoo yan. Oo, manicure, rebound. Hindi lang bakla kasi yung gaganda yung sistema ng Pilipinas. Yan. Kasi alam mo mga baklita, mo tatalino, talagang makatwiran yan. Matatalino ang mga bakla. Kaya yun nga yung sinasabi na dapat mamili tayo ng karapat-dapat, no? Ngayon, naririnig nyo na nangyayari yung mga paninira pero naglalabasan yung mga kabantutan itong mga to. Puro mga paninira. Panoorin natin to, ha? Usapan ang mga solusyon. Hindi yung as leader ng bansa, parang sasabihin mo, we are in bad shape, nasira na yung ganito, yung flood control, ganyan. So, ano ang gagawin, Mr. President? At sa amin, nakapag-harvest na kami, kakatanim lang eh. So, hindi, buti na lang yung timing, hindi yung bago aanin, nakapag-anin na tayo. Ay, nako, grabe, no? Bakla, ano masabi mo doon? Kakatanim na, nag-ani agad. Nakapag-ani agad ang baklang to. Kakatanim daw, tapos nag-ani agad. Ay, grabe, 24 hours lang, may iwanan na yung tanim nila. Ibig sabihin, gumana na agad. Siguro yung mga magic beans yan. Lutang si President. Pwede pala yung gano'n. Yung magtanim ka ngayon, anihin mo na agad. Oo, magic beans yun. Delikado yun. Parang ibang pagtatanim yun. Ay, Pinoy, ano ba sinasabi ng presidente mo? Bakit ba ganyan? Kakatanim lang daw, tapos umani agad. Parang iba yung tinanim niyang bakla. Feeling ko lang. Kasi iba pumunta na sabi nga nila, pumunta daw ng laboratory, nagtanim, ayun. Minuto lang, naani na. Wala.
na ipamigay na sa mga kaadikan sa Pilipinas. Di ba? Ay, siguro yung tinanim. Oo, 24 hours lang dapat mabenta yun eh. Oo, kasi mapapanis yata. Tapos pera na agad, no? Kaya pala nayaman ng mga puto. Kakaani pa lang, ay kakatanim pa lang, umani agad. So, iba ibig sabihin ng bakla, no? Oo naman. Kailangan Halata mo na maibenta agad, halatado agad. At ay kwarta na kaagad yun. Abay, isang kapa, kakatanim, aani agad. Saan mo lang nakakabili ng buto nun? Ay, hindi. O baka bato? Ay, bato yan, yung bato. Kaso mahirap yun, kahit hindi na lang. Oo, sa inyo na lang yan. Tiger, ito si Tiger, oh. Tiger 52. Ay, ayos lang. Ayos lang, sige lang. BBM lang kayo dyan. Ilan lang naman kayo bumuto sa hindi na sa war on drug. Oy, Tiger 2052, hindi mo ba alam ha? Pinamili ang Pilipinas. Sino ang gustong ibalik ang drug on war? Oo o hindi? 98% ang nag-oo. Tiger 52, isa siguro ikaw dun sa 2%, no? Puro mga addict lang naman yung hindi eh. Oh, Tiger, ikaw ba yung Tiger na walang pangil? Tiger na walang pangil, kami mga agila kami. Biruin mo 2% lang yung bakla, no? Nakakahiya naman yung mga hindi, no? 2%? Oo, 2%. Anong klase yun? Anong klase yun? Ba't bumoto pa kayo? Nakakahiya kayo mga hindot kayo, ha? Ano pa kayo ng ayaw ng ibalik. Kasama niyo yung mga mga tiga Quadcom. Kayo lang. At yung mga addictos na mga ilan na mga nabuhay pa. Kahit yung mga kaliseri na interviewhan, tanongin nyo kung si BBM o si Duterte. Duterte pa rin. Tiger 52, wag nga magkunwari dyan. Papatukhang kita eh. Ito si Tiger 52 eh. Sa bagay. Pag bibili kayong bigas, nagreklamo kayo. Pag Red Doors, ang bilis. O Tiger 52, hahalikan kita ng mapulang kong labi eh. Gusto mo? Halikan kita ng walang baba eh. Okay lang yan. Sige, mambas lang kayo ng mambas dyan. Okay lang yan, Tiger 52, at least meron naiiwan sa inyo. Pero kayo maging tanga, halos lahat ng almost lagpas or mga 3/4 or ilang porsyento is tatangdigong pa rin. Mas gusto nila yung maibalik ang Dragon War. Ito si Tiger 52, ito yung tigring nasa lansangan lang. Yan tigring yung megalis. Yung kamot ng kamot. May mga pulgas. Tigring puro pulgas, ay grabe. Tiger 52. Meron kaming pantanggal ng garapata dito. Baka gusto mo Anday mong Tiger 52 pa. 52 yung kanyang garapata. Tiger 52. Galit na galit yung kay Duterte ha. Pero siguro mga gumagamit kayo yung pinagbabawal na Siya yung nabuhay. Oo. At least may nabuhay. Hindi naman kayang lahat na datang digong yun. Ano basahin mo daw? Wala na kayo. Dami kami bigas kayo dito. Ampunin namin kayo. Nako. Hindi kami nagpapaampun eh. Hindi kami nagpapaampun sa Tiger at mga agila kami. Dagitin pa namin, tukain namin kayo habang lumilipad kami. At ayaw namin maging tigre na pulgasin. Kami, lumilipad kami kung saan kami nakakapunta, ha? Mahawakan pa kami. Baka mahawakan pa kami. Baka makasagi pa namin kayo, magkaroon pa kami ng mga pulgas. Mga pulgas mahilig sumipsip yan. Ayaw namin maglalagas ng aming mga balahibo, kaya ayaw namin dumikit sa inyo. Sa inyo na lang mga pulgas nyo, mga bakla. Kaya nga. Kaysa naman mag-aano kami, ha? Kasama kami sa mga tigre. Oo, kasi ang mga tigre ngayon, ginagarapata na. Kaya, itong si BBM, nakita nyo naman, Oy, Tiger 52, ha? Sino ba naman presidente, sasabihin ba naman, kakatanim lang, umani na? Wow! Siya ang nagsalita niyan, bakla, di ba? Oo. Hindi edited dyan, ha? Ba't hindi kami nagawa ng fake news dito, si BBM nagsabi niya, kakatanim pa lang, umani na. Wow. Kakaiba yun. Ano yun, hindi yun buto, malamang bato. Yung bato, pwede mong, kakukuha mo pa lang pwede mo nang ibenta O yung tanim, yung buto talagang kakaanin ng mga magsasaka, 3 buwan, 4 na buwan pa yan. Kaya nga. Ikaw talaga, Tiger. Si Tiger 52, marami ka pilang bigas. Ipamigay mo na yan. Oo, mamigay ka. Ibenta mo ng 20 rin para at least may suporta mo kay BBM. Oo. Para mapatunayan lang yung 20 pesos. Yung mga bigas mo dyan, pag bibenta mo ng 20 sa yung kapitbahay. Hindi, bibenta ni Tiger siguro.
21/4. Tapos sabihin mo galing kay BBM para Oo. mabango-bango naman yung bossing mo. Bakit ba naman yung bossing mo? Tapos bawasan mo yung garapata mo at masyado ka ng pasip-sip. Di ba? Papahalin kita dito kay Carlson ng walang baba eh. Mayaman mga Marcos, yung alam nyo, kaya kayo, huwag kayong mainggit. Ba't kayo maiinggit? Ha? Mayabang kami. Gusto mo, sampalin kita ng 5,000 ngayon eh. Ba't kayo maiingit sa mayaman? Ay, ikaw, marami kang bigas, ipamigay mo eh. Ibenta mo, sabi mo, 20 pesos ha, galing kay Bongbong. Ba't kami maiinggit? Ay, anong gawin nyo? Anong gawin mo dyan, Tiger 52? Ha? Pababain mo na yan. At ay palitan namin si Vice at ay para mabawasan na naman yung mga durugista. O takot ka siguro baka isa ka diyan. Ha? Tiger 52. Yung bigas mo ibenta mo na. 20 pesos. Sabi mo galing kay Marcos. Tapos i-vlog mo. Pupusuan ka namin. Oo. Para mapatunayan lang yung 20 pesos na bugas. Yung bugas. Panoorin. Magtrabaho kayo. Bakla, isampal ko sa'yo. Billions ko. Ay, gusto mo. Ay, grabe. Ay, bilyon. Bilyones. Maganda yan. Bilyones. Bilyones, pero yung ano mo. Baka bilyones na yung mga nakurap nyo. Hindi kami naiinggit sa mga nangungurap. Kasi kawawa lang yung taong bayan sa mga pinaggawa nyo sa bansa. Ikaw, Tiger 52, kung mayaman ka, sige na magbenta ka na ng bigas tagba-20. May billion ka pala, bumili ka ng truck, 1 o 2, 5, tapos bumili ka ng bigas, pamigay mo sa mga nasa lanta ng Bagyo, ganun ang gawin mo, Tiger 52, no? Ang dami mong grapata. Talagang nilagay mo pa kung ilang gano'ng kadami yung garapata mo, 52 pa. Maniwala kami may billion ka. Billion, yung pangalan mo nga lang eh. Bakit si Vice, di ba, nangurap? Hindi. Kung nangurap yan, sana hindi na binigyan ng ng pondo. 10 minutes lang, binaksakan na binigay na kaagad yung pondo. Binigyan na naman siya ng bossing yun ng pondo. Kung talagang nangurap yan si Vice, hindi yan bibigyan ng pondo. At ang problema pa, nung nagkabagyuhan, mas nauna pang nagbigay yung OBP, di ba? Office of the Vice President ng mga ayuda sa nabaha. Tulog na si BBM eh. Walang tulog eh. Puro ngaw lang kayo, mga buwiset. Nasa ng mo, billion mo, bumili ka nga ng maraming bigas, pamigay mo. Yan naman ang mga fake news lang naman sinasabi, marami ko pera, tutulong. Asan yung 40 million pamimigay doon sa Bicol at Batangas. Tapos nabigay ng mga na picture na nabigay ng Jero, Pandingding, wala. Fake news kayo Wala kayong tutulong talaga. Puro kayo pabulsa. Ikaw, meron kang billion. Billion na na garapata, meron ka. Bugay, hantay mo lang Bugay ha. Yung pangalan mo pala, parang kapatid mo si Bugoy eh. Paliwanag niya kung paano ginastos ang confidential fund. Hindi namin papaliwanag sa inyo, confidential nga, mga tanga. Nagkakaalaman lang, may confidential funds. Kaya confidential eh. Di mo ba alam yung confidential? Confidential secret yun. Pero kung mapaliwanag naman yun, no? Magantay ka lang. Pero naipaliwanag din ni Vice. Ipaliwanag din ni Vice yan, Senado. Kaya nga binigyan ho siya ng pondo. Huwag kayong mga tanga. Binigyan ulit siya ng pondo ng government. Ibig sabihin, naipaliwanag kung saan ginastos ang pera, pinapalala lang ng mga talagang naninira kay Vice. Okay? Yun ang isaksak nyo sa yung boss nyo, hanapin nyo kung saan napunta yung flood control. Yung boss nyo, hanapin nyo saan napunta yung flood control na natabunan ng ng putik. Nawala na, mga baklang to. Bugay, Yulida, confidential nga eh. Bawal ditong ipaliwanag sa social media yun. Hindi yata napanood ni Bugay yun nung usap-usap. Nabigyan ng Isipin mo ha, sige hanapin mo yun ha, si Vice President kayo, binigyan ulit siya ng pondo. Ha? Binigyan ulit siya. O ba't siya bibigyan ulit kung talagang ninakaw niya yon? Sabi ni Michelle, kaya binigyan kasi paghahatian nila yan. Hindi maghahatian kasi nga tinira na naman siya ni BBM. Kung paghahatian, hindi naman sila magka-okay. Pamimigay yon at itutulong yun sa mga kababayan natin. Ha? Kasi kung talagang totoong may kasalanan si BP Sira, ay dapat ma-impeach yan at hindi yan bigyan ng budget. Yun po ang tandaan nyo. Ha?
hahalikan ko kayo ng walang babae, no? Ubusin ko yung Yan. hits ko sa... Hanapin nyo sa bossing Nagigigil ako nyo sa kung saan inyo, napunta yung ano. Yung flood control nga ang ano, hanapin nyo ah. Yung hanapin nyo. Ikaw, Bugay, tanong mo dun si ano ha, tanong mo dun sa mga tanso vlogger, tanong mo sa kanila. Sila nakakaano kung nasaan yung flood control eh. Bakit inuwi nung isang banat vlogger ni BBM? Inuwi yung Ito isang flood tanong ko control. sa'yo, ha, Michelle. Nandun na magbilyar. Flood control. O ano nangyari? May questionan ba? Wala. May nag-question ba yung amo nyo? O bakit si BP Sara hinahanapan siya? Ha? Nag-question ba yung mga amo nyo dun sa kay Mark? Hindi Kasi saka yung mga bumibili ng eroplano at nagpapasara ng butik sa ibang bansa. Bumibili ng milyon-milyon. Ba't hindi nyo inaano yun? Sinatanong. Pera ng taong bayan, pati kayo, mayroon kayong ano dyan, ambag dyan, ha? Mga nag-Gucci pa. Gucci kayo, ha? Big time syndicate yung bugok. Hayaan mo siya kung sindikato siya. Saan ang patunay nyo? Itong tiger na to, yung pipito mo, tanggalin mo ha, para mabawasan ka ng kuto ng aso. Ha? Si Mary Grace Plutos, kilala namin. Bakit ikaw kilala mo? Kabeso-beso nga lang namin kahapon eh. Pupunta nga sa Tatang Digong dito, hantayin nyo ha. Todo tanggol kayo, wala naman silbi na namumuno sa bansa. Isa ka nga sa alam mo na. pumapalakpak dati. Di ba? Todo tanggol kayo, wala naman silbi na namumuno sa bansa. Yung amo nyo nga, walang silbi, namumuno sa bansa. Doon paparinig yan. Tinamahaan ka sa salita mo, ha? Okay, namumuno ka sa bansa ngayon, walang kwenta. Kilala nyo ba si Mary Grace Piatos? Nito kapitbahay ko. Gusto mo puntahan mo, Ate Michelle. Saan natin ipapakita yan, no? Konti-konti lang at malolobat na kami rin. Nasa buntok kami 4 minutes na lang tayo. Di ba? Okay lang tayo. 45 minutes lang galing, ha? I-like nyo naman tong video namin. Hindi, sasampalin ko kayo lahat. Siya lang naman yung nagbigay ng pasobre. May pasobre sila. Bakit di ka mo naambunan? Hindi ka ba nabigyan? Nabigyan kami. Laman 20. Pabagmukha niya palang addictos kayo. Gusto mo magpa-drug test tayo no? Nasaan ka ba? Pupuntahan ka namin, pa-drug test tayo. Ikaw dapat magpa-drug test kasi sabi mo dito sa comment mo meron kang bilyon. Mali. Siya magpa-drug test sa atin. Pag positive tayo magbayad. Pero pag negative ka, sasampalin ka namin ng walang baba. Hahalikan ka namin sa nguso hanggang sa maubos namin yung lipstick sa bunganga mo, ha? Yan yung anong itsura mo, no? Ikaw talaga tiger, ha? Padadagit ka dito kay Kalso TV, no? Para maubusan ka ng garapata, no? Okay, 3 minutes na lang. 3 minutes na lang kami, Tiger, ha? Bukas na tayo magkwentuhan. Like mo to, Tiger. Gusto mo makikita mo ang ganda namin. Siguro may gusto ka sa amin, no? Ma'am Michelle. Palike naman tong ating ha? Ma'am Michelle, ha? Lagi ka manood kasi papakita namin sa inyo si Mary Grace Piatos. Gusto mo si Mary Grace ay boy bawang pa, ha? At ay para makita niyo po yung ating ha? Kung gusto nyo nagre-reaction tayo, meron mga tayong... nag-comment dyan, ha? Si Tiger, si Michelle, ayan. Mag-like nyo naman yung video at i-share nyo rin, ha? Ay, Tiger 52, ha? Sabihin nyo babawasan kita ng isa. I-share nyo sa mga wall nyo, sabihin nyo naninira kami. Sabihin nyo naninira kami, ha? Mga banateras sisters, naninira kay BBM. Pakisabi mo kay BBM, Tiger 52, bakit kasi sinabi ni BBM na kakatanim lang umani agad? Parang ibang buto yun, ha? Baka bato yun. Hindi ba? Kung ikaw yung matinukang presidente, hindi mo dapat sasabihin yan. Okay? Ikaw, biruin mo pa naman kakatanim lang umani ka agad. Sapol. Tiger 52, ikaw nga mag-isip. Abangan po si Tiger 52, ha? May bilyon daw po ito sa bangko at namimigay po ng bigas kung saan nasa lanta po ang bagyo. Ang lanta ang bagyo yon. Fake news daw tayo, sabi ni Tiger. Sige, Tiger, i-share mo tong video. Sige, naninira kami, fake news ka mo, ha? Fake news, ha? Sabi mo, fake news, i-share mo na sa wall mo. Tiger. At sa like mo na rin pala, para makadagdag ka din. Sa bagay, diyan ka lang kasi nakakadagdag ka sa mga manonood. Ito siguro si Tiger, bakla. No? Baka kumari ka namin. Magbago ka na ng posisyon.
Ha? Mag Magkano tayo? 69 ka dyan. Magkano tayo? Kung dati 52, gawin mo 69 yung position mo. Tiger 69 Tiger ka na. 69 na. O sige. Pinopromote ka na namin. Tiger 52 ha? Magiging Tiger Tiger 69 69 ka na. Yan, para madagdagan pa yung mga garapata mo. Para magaling kang sumipsip. So ayan mga babayan, hanggang dito na lang, no? Ano sabi mo? Gusto nyo? Anong patso? Anong patso? Ano kami, hindi namin para pag-aksaya ng ICC ng panahon. Marami kaming appointment. Mag-people's power kayo sa Midas Hotel. Oh. People's power daw. O abangan nyo ang mag-people's power. Wala. Suko na nga yung presidente natin eh. Ba't Presidente kayo pa rin natin mag-people's yan, si power? BBM. Wala yan. Isang ano lang yan. Wala eh. Suko na nga quad ko. Ano pa mag-ano eh. Uwian na. Tapos na ang laban. Magsitahimik na kayo. Pababain na lang si BBM. Palitan si si Vice. Oo, natatakot kami, Michelle. Natatakot kami sa iyo. Mukhang aswang ka yata eh. Ba't nun natatakot? Takot kami sa ano? Natakot daw tayo kay Michelle. Oo, natatakot kami sa iyo, Michelle. Michelle, no? Ano eh. May makeup ang kita eh. Ma'am No? Corazon, oo, may mga bangag dito. Medyo Yan sila yung mga nagtaas ang kamay sa sino gusto magbalik ng war or drug. Oo, hindi. Ayan sila yan. Si Tiger 52, si Michelle. Ito, mga nag-ano yata to ng mga addict eh, itong mga to. Nagpaparami sila kasi Suporta. naubos sila nung nakaraan eh. Mm. So, ganito na lang tong ating live mga kababayan. So, sana napag-good vibes namin kayo. We are Banateras Sisters. Basta Tiger 69 ka na ha. 69 ka na. Susunod pagka-bultik mo rito, ikaw si Tiger 69 na. Kundi. Halit na kita ng walang babae. Maraming salamat po. Like ng video and see you on my next vlog. Babush. Bye-bye.